Good morning po sa bawat isa. Yan. May tanong po, sino dito gumising kaninang umaga? Tapos pag unat mo, ang sabi mo, gagamitin ako ni Lord ngayong umaga to, ngayong araw na to. Meron ba? Meron? Yun agad yung pumasok sa isip mo? Hindi ba? Aga ba? Ako nag-isip po kanina, 3:30. Ayokong bumangon. Sakit ng katawan ko kasi po kahapon nagkaroon po kami ng sports fest sa office. Tapos napapilok pa ako. Sakit ng pa ako. Yung iba po sa atin, minsan gigising ka ng umaga, alam mo, Monday na naman. Bukas po, Monday na naman. Papasok na naman sa trabaho. Yung mga bata, papasok sa school. Yung iba naman, pagod na ako. Paulit-ulit na lang yung ginagawa ko. Minsan po, ganun yung nararamdaman natin. Hindi po ba? Hindi natin naiisip sa umpisa ng araw natin yung gagamitin ako ni Lord today. Bakit? Kasi in some point sa buhay natin, ang iniisip natin, yung gagamitin lang ni Lord, yung mga extraordinary na tao. Yung mga sobrang lapit kay Lord. Yung mga magagaling, yung mayaman, yung laging nasa church. Ganun po yung idea natin pag sinabing gagamitin ako ni Lord. Sabi, inisip natin, sino ba yung mga gagamitin ni Lord? Yung mga confident, yung malalakas, yung laging nagbabasa ng Bible, yung tao okay sa lahat ng bagay. Sila yung gagamitin ni Lord. Minsan ganun yung nabubuo nating idea sa isip natin. But, pag binasa po natin yung Bible, marirealize natin, sa lahat ng taong ginamit Panginoon, lahat sila ordinary lang. Wala pong extraordinary sa kanila. They were just able to do extraordinary things kasi kasama nila si God. And today po, we will be talking about the Church of Thessalonica. Konting background po, the Church of Thessalonica ay nandun po siya sa Balite. Sa Via Ignatia. Pastor, ano yan? Yan po yung binuong highway ng Roman Empire to connect yung east and west nila. Ibig sabihin, yan po yung daanan ng military, ng communication nila, trades nila. So, super busy po ng lugar na yan. Lahat ng tao dumadaan dyan. Sounds familiar po? Ito po, yung labas. Yung labas po natin, lahat ng tao dumadaan. Marami, iba't ibang klaseng tao dumadaan dyan. That's where the Church of Thessalonica was established. Tapos konting background lang para mas maintindihan natin. Pastor, paano ba nagsimula yung Church of Thessalonica? Nagsimula yan nung second missionary journey ni Apostle Paul. Pumunta siyang Thessalonica, kasama niya si Silas, and then later on, kasama niya si Timothy. Tapos pumunta siya dun sa Thessalonica, and then nag-share siya ng word ni God. Sabi niya, si Jesus is King, Jesus is Lord. Pero take note po, during those times, sa Roman Empire, which is part of Thessalonica, mayroon po sila tinatawag na Emperor is Lord. So kapag ikaw po, nagturo ka na may ibang hari, may ibang Lord, para lumalaban ka po sa gobyerno. Same thing po, pag iba yung boses mo, pwede kang ipakulong. So during those times, si Apostle Paul, yun yung sinasabi. And hindi lang po yun. Dahil nga po itong lugar na to is trade route, yung mga tao doon ng iba't ibang klase, nasa gitna po siya ng Greco-Roman, kumbaga lahat ng religion, lahat ng Diyos-Diyosan,
nandyan po. Present po. Yun po yung normal sa kanila. Kung familiar po kayo sa Roman and Greek gods, lahat ng bagay may Diyos sila. And same thing po, pag may business kayo dyan, may sarili kayong Diyos. And hindi lang po religiously speaking. Kasi dahil business mo yan, so part ng business mo is makikipag-socialize ka sa mga taong nandyan. Ibig sabihin, kung nagse-celebrate sila ng festival or nagsasacrifice sila, may ritual sila, syempre dahil businessman ka, gusto mong kumita, ano gagawin mo? Sali ka dyan. And then here comes Apostle Paul. Sabi niya, iisa lang ang Diyos. Which is sobrang bago sa pangrinig ng mga tao dyan. Bakit? Kasi sanay sila ang daming Diyos. So sa sobrang powerful and effective ni Apostle Paul dyan, after 3 Sabbath, sabi ng Bible, after 3 weeks, may mga taong nagaling sa kanya. Paso na ginawa? Ang ginawa nila, nagkuha sila ng mga tao na mag-i-start ng riot, tapos manggugulo sila. To the point, sa sobrang lala nung ginagawa ng mga mob, dumating sa point, si Apostle Paul at si Silas, kinailangang itakas ng mga Christians dun sa lugar. So, isipin niyo po, after 3 weeks, na-establish yung Church of Thessalonica. Umalis si Apostle Paul, and then, dun nag-start. So, yung Church of Thessalonica, hindi sila sobrang aral sa Bible. Isipin mo, 3 linggo lang silang tinuruan ni Apostle Paul. Iba sa atin dito, 5, 10 years ka ng Christian. Ang dami mo na natin na seminar. Ang dami ng Bible study nagawa. Pero sila, 3 weeks. 3 linggo. So doon po yung, para magkaroon lang tayo ng konting idea. Sabi nga, yung city kung nasan sila, yan ay city na loyal kay Caesar. A place filled with idol worship and pagan culture. So during those times, when Christians said, Jesus is Lord, hindi lang sila nagiging spiritual. They were being bold. They were going against culture. They were risking everything para kay Lord. So sama-sama po tumayo. Sabayan niyo na lang po ako basahin po natin yung verse. It's found in 1 Thessalonians chapter 1, verse 5 to 10. Ako na lang po yung magbabasa, sabayan niyo na lang po ako ng inyong mga mata. Sabi dito, for our gospel did not come to you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and in much more assurance, as you know what kind of men we were among you for your sake. And you became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Spirit, so that you became examples to all in Macedonia and Achaia who believed. From you, the word of the Lord has sounded forth, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith toward God has gone out, so that we do not need to say anything. For they themselves declare concerning us what manner of entry we had to you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus who delivers us from the wrath to come. Manalangin po tayo. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Thank you for bringing us to the Panginoon para makinig na salita mo, Panginoon. Tago niyo po ako sa inyo likuran. Hayaan niyo po, Panginoon, ikaw lamang. Mensahe mo lamang yung marinig po sa ganito po. Panginoon, ikaw yung mag-usap sa amin, Panginoon. Remind us of the things, Panginoon, na dapat namin matandaan, Panginoon. Teach us things, Panginoon, na gusto niyo pong matutunan namin. Sa lahat, Panginoon, ma-absorb po namin yung salita mo ngayong bagay ito po. Ikaw po ang makitaas sa Jesus name. Amen. And amen. So, kung titignan po natin,
The Church of Thessalonica is a model church. Bakit, Pastor? Bakit sila model church? Meron pong nilagay akong 6 based on sa verse. Una, why is the Church of Thessalonica a model church? First, their faith was real. Sabi sa verse 5, not in word only, but also in power and in the Holy Spirit. Pastor, ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin po, yung church, Kristiyano talaga, nabubuhay talaga para kay Lord. Hindi nila sinasabi, church namin, eto, nandito kami sa IBC Manila, doon sa Mandaluyong, Christian ako. This wasn't service level. Hindi lang nila sinasabi, hindi pinapost sa Facebook, yung devotion mo, hindi ka nagsasabi, may dala kang Bible, hindi lang nagpa-Bible study ka. They were Christian, their faith is real, merong transformation sa buhay nila. Ngayon po, kung ikaw, matagal ka ng Kristiyano, sinasabi mo, tumanggap ka sa Panginoon, matagal mo sinasabi mo, Kristiyano ka na. And if there's no transformation sa buhay mo, maybe you need to ask that. God, bakit ganun? Ang tagal ko nang may relasyon sa inyo, pero wala pa rin transformation sa buhay ko. I'm still the same. I'm doing the things na ginagawa ko dati. Normal pa rin sa akin yung normal dati. And if that is what's happening to you, hindi ko na question yung kaligtasan ng bawat isa. Pero we want to make sure. Baka naman kaya ka walang gana sa church. Baka naman kaya wala kang desire sa mama sa ministries. Baka naman kaya wala kang desire, wala kang enjoyment mag-pray, magbasa ng Bible. Baka kasi hindi pa totoo. Baka nagaya ka lang. Baka na-invite ka lang. Kasi yung mama mo, yung lola mo, kaibigan mo, ka-church mo, niyaya ka. Pero ikaw, personally, wala pa. That's something na meron. Kaya sabi ni Apostle Paul, hindi niyo lang tinanggap yung salita. Not in word only, but also in power. Bakit? Kasi powerful yung salita ng Panginoon eh. In all those times na narinig mo yung salita ng Panginoon tapos walang nagbago sa buhay mo, then walang power. So you need to make sure. Bakit? Kasi yung Church of Thessalonica were able to show transformation sa buhay nila. Keep in mind po yung lugar nila, politically, against sa paniniwala nila. Economically, ibig sabihin, yung pamumuhay, yung trabaho, yung pinagkakakitaan nila, against sa paniniwala nila. Yung mga, ibig sabihin po doon, yung pamilya nila, dahil naniniwala sa paganism, against din sa pinaniniwalaan nila. But they were able to show transformation. Next reason, bakit modern church ang Thessalonica? Sabi dito, yan, Bedoy. Nawala. Their joy was supernatural. So, ano ibig sabihin yan? Sabi sa verse 6, having received the word in much affliction with joy of the Holy Spirit. Kung maalala niyo po, si Apostle Paul, pinaalis ng mga taong ayaw yung ginagawa niya. And during those time, talamak po yung persecution sa mga Christian, lalo sa lugar nila. Bakit? Kasi bawal eh. Kasi against sa government. Kasi yung mga taong kumikita, pag naging Christian sila, yung mga businessman sa paligid, mababawasan ng kita. Bakit? Ano bang mga binibenta those time? Sino nakapunta sa Quiapo? Halos lahat po, nakapunta na ng Quiapo. May mga binibenta doon, na kung Kristiyano ka, hindi mo bibili. Tama? Ano yun? Yung santo, yung agimat, yung pag binaril ka, hindi ka tatablan, yung mga iniinom, lahat. So kung Kristiyano ka, syempre hindi mo tatangkilikin yung mga ganong business. At the same time, dahil nga po sila ay pagan,
believers, yung mga normal sa kanila, hindi normal sa isang Kristyano. For example, prostitution. Normal po yun during those times. For example, family. Magsasama kayo. Hindi kayo kasal. Normal yun during those times. Tama yun sa paningin nila. Kasi yun yung paniniwala nila. Pag-handle ng pera, normal yun. Kasi ganun yung paniniwala nila eh. And then, when God, yung sinare nila, nung nag-start sila maniwala sa Panginoon, sabi, kahit na pinapersecute sila, kahit na nahihirapan sila, meron pa rin katuwaan sa puso nila. Having received the word in much affliction, with joy of the Holy Spirit. Sino dito na-try mo na mag-share sa magulang mo, kaibigan mo, or sino man, na alam mong hindi talaga siya maniniwala. Tapos pagka-share mo, parang nagalit pa siya sa'yo. O kaya, meron dito, may nakita kang mali, tas tinama mo, tas ang labas, ikaw pa yung masama. Ako po, personally, may kilala ko, sa family niya, may tinama siya. Sa sobrang sama ng loob nung family member na tinama niya, ginagawa siya ng masama. Bakit? Bakit? Sinabi niya lang naman yung tama eh. Tinayuan niya lang naman eh. Pero yung mga Thessalonians, yung church doon, araw-araw nilang nakikita yun. And the way po sila i-describe ni Apostle Paul, sigurado po ako hindi sila yung tahimik na Kristiyanong, di okay lang yan. Di naman nakaka-affect sa akin yan. They were pointing to na, uy, mali yan. Ayaw ng Panginoon yan. Dapat hindi ganyan. Siyempre, pag ginawa nila yon, people will react. And the next, their lives became an example. Sabi ni Apostle Paul sa verse 7, you became examples to all. Yung Greek word po dyan, the word na examples is typos. Ibig sabihin, mode. Ibig sabihin, example to all. Yung buhay po, o yung example ng church in Thessalonica, sila po yung mga living influencers those times. During those time, yung ibang church na nakakakilala sa kanila, gusto silang gayahin. Bakit? Effective yung ginagawa nila eh. Kaya nga sabi ni Apostle Paul you became examples to all. Kung meron mo dito mga pinapalo kayo na may influencers, tapos nai-influensyahan yung buhay mo, ganun din yung mga Thessalonians dati. They were so into God na yung buhay nila nai-influensyahan yung mga tao sa paligid nila to the point, sabi sa Bible, it also reached to Macedonia and Achaia. Sabi mo, kung IBC Manila, ganun. Pagpunta mo dito sa kapila, pag IBC Manila to. Yung pinag-uusapan. Next, sabi dito, their faith spread. Actually, tuloy-tuloy po yan eh. Kung isipin mo, kung yung faith mo, totoong naniniwala ka sa Panginoon, pinapamuhay mo, there will be a supernatural joy, anuman yung pagdaanan mo, anuman sabihin ng mga tao sa paligid mo. And then, once you live with that mindset, you will become an example. At kapag naging example ka, mga apat, your faith will be spread. Tandaan niyo po yung mga Christians, yung mga believers dito, ilang linggo lang tinuruan ni Apostle Paul? 3 weeks. 3 linggo. 3 Sabbats. Sabi sa Bible. Paano pa kaya tayo? Dami nating seminars, Bible study. Wala pa kang persecution dito eh.
May YouTube pa tayo. May Facebook pa tayo. But Jones, parang siguro kaya pagka nagka-persecution sa Pilipinas, yung mga siguro masisipag yung mga Christian. Pero syempre, ayoko. Pero huwag na tayo dumating sa point na yun. During these times, yung Thessalonians, dahil pinapamuhay nila, they are being a living example, their faith was spread. Sabi niya, the word of the Lord has sounded forth. Narinig, nakita ng mga tao sa paligid nila yung kanilang pananampalataya. And then, next, their hearts change direction. How you turn, sabi sa verse 9, how you turn to God from idols. Siyempre po, pag pinapamuhay mo yung faith mo, you'll start turning to God. You'll start turning against sa idols ng buhay mo. And then, lastly, sabi dito, their lives were future focused. Verse 10, to wait for a son from heaven, they live with expectation. Excited sila. Pastor, anong yan? Anong ibig sabihin yan? Their hearts change their... Sorry, kaya tayo next na. Sabi, hindi pa yan. Hindi ko pala nailagay. So yung pang-anim, their lives were future focused. So, yan, sabi doon, they live with expectation. So dahil ang pagkakaintindi nila, naturo sa kanila na Apostle Paul na ang Panginoong Jesus babalik, excited sila doon. So dahil alam nila ang future nila sa Panginoon, lahat ng meron sila sa mundong ito, ang pagkakaintindi nila at pagkakaalam nila, temporary. So hindi nila pwedeng hawakan. But most of us, mas mahalaga kung ano yung meron tayo dito kaysa kung ano yung nire-ready ng Panginoon para sa atin. Kaya nga minsan, ang hirap i-let go yung mga bagay na hinihingi ng Panginoon sa atin. So those were some, or those 6 are the reason, or some of the reason, bakit model church, yung Church of Thessalonica. Basta ang galing naman ng church nila. Sana ganun din yung IBC Manila. Pero even though model church sila, may struggles po sila. Parang tayo, ang dami nating struggles. So one of the struggles na meron sila is confusion. Ba't yung unang yun? Parang naguliwan ako, PowerPoint ko. So sabay mo na lang ako ito. Number 1, pressure from the outside. 1 Thessalonians chapter 3 verse 3. Sabi dito, that no one should be shaken by these afflictions, for you yourselves know that we are appointed to this. Deeper understanding, hindi lang suffering yung pinagdadaanan nila. Kahit na ang daming gumugulo, umaaway, kumukontra sa paniniwala nila, it was pressure that asks or points them. Sa sobrang bigat na pinagdadaanan nila, dahil din talaga sila sa point na mapapatanong sila, worth it pa ba sumunod kay Lord? Worth it pa ba na pinafollow ko si Jesus? Worth it pa ba yung pag-church ko? Worth it pa ba yung pag-ministry ko? Kasi during those times, even their family members ask, pasara na yan. Bakit ngayon? Hindi pa nangyayari yan. Sa family natin, sa work, sa school. Minsan sa sobrang dami ng pressure na nararamdaman natin, we also ask, worth it ba? Kaya minsan sinusuko na lang natin eh. Ano bang na-face nila? They face cultural rejection, social loss, and possible persecution. Today, ano ba yung mga nararanasan ng mga Christian?
pressure to stay silent. Alam mo yun, kahit alam mong mali yung ginagawa ng kakilala mo, tahimik ka lang. Bakit? Di naman ako rin. Walang pakailangan, kanya-kanyang trip sa buhay. Fear of rejection. Ayaw mong mag-share ng word ni God. Bakit? Kasi hindi naman nila tatanggapin, hindi naman sila maniniwala eh. Ano bang sinabi ng Bible? Sabi ba ng Bible, papaniwalain mo sila? Sabi ba ng Bible, patanggapin mo sila kay God? Ang sabi ng Bible, ibahagi mo yung magandang balita. Ibahagi mo. Hindi mo trabahong patanggapin, hindi mo trabahong i-make sure na magiging Christian sila. Ang trabaho mo, magbahagi. Ano pa? Temptation to blend in. So tandaan po natin, yung Church of Thessalonica nasa gitna ng mga sobrang pagan practices. Same thing sa atin, mga bataan, sa mga nag-work, sa mga school. Minsan we are forced to blend in, we are forced to compromise. Same thing sa kanila, may pressure. Sabi nga, pakinggan akong quote. Sabi doon, you are shaped more by the things you survive than the things you have been blessed by. Minsan sa buhay natin, mas marami kang natutunan doon sa masasakit na nangyari sa buhay mo kaysa doon sa mga buhay na nakuha mo kasi pinagpala ka. Halimbawa, bumili ka ng cellphone. Tapos after 2 days, nanakaw yung cellphone. Saan mo mas natutunan ingatan yung cellphone mo? Nung nanakaw? O nung bumili ka? Sino po ba dito nanakawan ng cellphone? Naalala ko, 8 or 7 years ago, si Karen, may binili siyang cellphone. Parang wala ka rin eh. Hello, yan. So, may binili si Karen na cellphone. Bagong-bago. Tapos babayaran ng 2 years. So that was, mamaya na lang. So, parang babayaran for 2 years. So, tapos parang 1 month or 2 months ago, pauwi kami. Galing sa crossing sa Mandaluyong. So, tiwala siya sa akin. Pinahawak niya yung cellphone sa akin. Nilagay ko sa bulsa ko. Tapos bumaba kami doon sa kanto nila. Tapos pagka baba ko, pag nandun na kami sa gate, sabi niya, nasa yung cellphone ko? Siyempre, ganun ako. Ang dami bulsa nung short ko. Bigyan ko, nalaglag pala sa tricycle. Basta nakuha mo, ginawa ko, siyempre, guilty ako eh. Ako yung nakalaglag eh. Tapos bagong-bago yung cellphone. So, sabi ko, ang ginawa ko, hinabol ko yung tricycle. Unang kinakawagan namin, hindi sumasagot. So, kasi sa crossing, meron doon toda. So, ang ginawa ko, naghintay ako doon. Siguro mga 4 na oras, 5 oras. Kasi nga, sobrang guilty. Hindi ko naman ako contact si Karen kasi wala siyang phone nun eh. So, wala talaga. Ano nangyari? So, hindi ko na nakuha. Pero, after that time, hindi na ako basta-basta naglalagay ng cellphone sa bulsa. Kasi natuto na ako eh. Kaya sabi nung quote, mas marami kang natututunan sa mga bagay na nasusurvive mo, sa mga pagsubok sa buhay mo na pinagdadaanan mo, kaysa doon sa mga bagay na binigay lang sa'yo. Sa mga marami mong pinagdaanan sa buhay dito, sabi nga, you learn by experience. Pwede ka namang matuto kahit tinuro lang sa'yo.
Pero iba kasi yung learning doon na experience mo na. Ganun din po sa Thessalonians. Sa Thessalonica. Ang dami nilang natutunan sa mga bagay na pinagdaanan nila. Kaya nga po ang sipag nila. Siguro po kaya minsan hindi natin na-appreciate yung kalayaan na maghayag ng salita ng Panginoon sa lugar na to. Kasi hindi naman tayo nahihirapan. Kasi wala namang nagtutulak sa atin, bawal yan, maliban sa kapitbahay natin. Paano pag dumating sa point na sabihin dyan sa baba, bawal po mag-share ng tracts dyan, bawal po mag-ano. O kaya pagdating mo sa school, pagdating doon sa inyo, sabihin bawal. Next, sabi dito, ano ba yung struggles nila? They have confusions about the future. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. Sabi doon, but I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. Pastor, ano? Kasi tinuro sa kanila ni Apostle Paul, na kapag balik ng Panginoong Jesus, lahat tayo kukunin. So, ang word nila, dahil nga po, 3 weeks lang silang naturuan, ang word nila, paano yung mga namatay kong kamag-anak? Hindi na ba sila makakasama sa langit? Kasi ang pagkakaintindi nila, during rapture, yung mga buhay lang eh. So, in-explain po yan ni Apostle po sa 2 Thessalonians. Pero hindi ko po i-explain ngayon. Kasi sobrang haba po ng lesson niya. Kung gusto niyo po, paturo po kayo kay Pastor BJ. Enroll po kayo sa Impact. Doon po, tuturo niya yun. So, anong concern yan sa akin, Pastor? Kasi they had the truth, yung sa Church of Thessalonians, andun na sa kanila yung katotohanan, pero incomplete yung understanding nila. So, what happens? They fear for their future. Kasi hindi nila naiintindihan, ano ba yung future na meron ako? So what did that lead them? First, they have anxiety about the future. Anong kakainin ko bukas? Paano na lang yung ganito? Paano na lang yung ganyan pag sumunod ako sa Panginoon? During 2012 po, pindot ko pala. Hindi ako okay. Pindot ko lang. During 2012 po, when I entered Bible school, sa RTU po ako nag-aaral ng college. I was taking electronics and communication engineering. Tapos scholar po ako. Tapos hindi ko alam bakit ako nag-camp. Then, nag-camp lang po ako. Nag-camp po ako, tapos magbalik ko ng camp, during last Thursday night, preacher po nun si Pastor Go. So sabi niya, lahat ng tinatawag ng Panginoon para mag-serve sa full-time ministry, punta doon. Pero 1 year pa lang po ako sa church doon. So I don't understand what full-time ministry is. Siguro nagkamali lang ako ng puntang grupo doon talaga. So punta po ako doon sa grupo na yon. May kumausap po sa amin, nag-pray, bakit po kayo nandito? Kasi sinasabi po ng Panginoon, full-time ministry ako. Pero sa buong 1 year po, na-Kristiyano ako noon, parang 2 months lang ako nag-church. Wala pa nga ako sariling Bible doon eh. So I don't understand why nandun ako. Pero pag uwi ko, enrollment na. Kasi April po yung camp, tapos ang enrollment, last weeks ng May and June. So syempre, mag-enroll ako. Ang una kong gagawin, kakausapin ko yung magulang ko. So, sasabihin ko pa, pasok ko ng Bible school. Ano yun? Di ba, enroll ka sa RTO, scholar ka, magpapastor ako pa. Ang unang tanong sa akin ni Papa, bakit may pera pa dyan? May pera pa pag nagpastor ka.
Anong sinagot ko? Wala. Wala akong pera eh. Wala, hindi naman yun yung goal. Pero anong point? Pastor, iniisip lang naman ng magulang mo yung future mo. Bakit? Kasi ayaw nilang mapariwara yung buhay ko. Same thing sa atin. Sa mga may anak, kapatid, kapamilya na feeling mo sinasayang yung buhay nila. Ganun din naman, concerned din kayo. Pero one thing is for sure, kapag ka naiintindihan mo kung ano yung pinapagawa sa ni Lord, naiintindihan mo talaga. Ano mang future yung maisip mo, ma-overpower na kapangyarihan ka pa. Kasi bakit? May tiwala ka eh. Ano ba? Fear of the unknown. Doubt about God's plan. Pag hindi mo naiintindihan yung sinasabi ng Panginoon sa iyo doon sa salita niya, katulad ng mga nasa Thessalonians, magkakaroon ka rin ng doubt sa future mo. Kaya ka marami dito, takot sumunod kay Lord. Paano yung trabaho ko? Paano yung pag-aaral ko? Paano yung oras ko? Bakit? Kasi hindi mo naiintindihan. At kapag ka naiintindihan mo kung ano yung pinapagawa sa ngayon mo, sigurado ako, magiging successful ka. Sa youth core po namin, meron po akong sinabi sa kanila na everything na gagawin natin, kung may gagawin kang iba, isa lang yung acceptable na reason sa akin. Ano yun? Kapag sinabi mo sa akin na yung gagawin mo, sinabi sa'yo ni Lord, gawin mo. Kapag hindi yun yung rason, bakit mo gagawin yan? Hindi okay. Pero only acceptable reason sa amin, sa youth core, kapag ka pinapagawa ni Lord, yung gagawin mo. So, dahil nga po may confusion sila regarding their future, they are uncertain, or uncertainty replace confidence in God. Sabi nga po ni Pastor Ray a few weeks ago sa seminar niya, we don't follow Jesus to make our life better. Bakit natin pinapalo si Jesus? Because Jesus is better than life. Kung ang dahilan mo, bakit mo sinusunod si Jesus para mapaganda yung buhay mo, hindi po dapat yun yung rason. Kasi mas maganda siya sa kahit anong buhay na pwede mong makamtan. We don't follow Jesus because Jesus is better than life. Because to make our life better, we follow Him because He is better than life. Basta na ibig sabihin, better than the life na pwedeng ibigay ng trabaho mo, ng course na kukunin mo, ng talent mo, ng pera mo, ng oras mo. Jesus is better than those things. Yun yung isang bagay na dapat maintindihan natin. Pangatlong struggles nila. They struggle with holiness. 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 to 4, sabi dito, for this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality, that each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor. Sabi ko nga po kanina, during those times, dahil nga po nabubuhay sila sa lugar na talamak ang paganism, normal po sa kanila yan. Okay lang sa kanila yan. Tama yan sa mata ng mga tao. Pero nung naging Christian sila, isa yan sa naging reminder ni Paul. Their culture normalized sin. Purity was not common. Radical yun sa kanila. Abnormal ka pag hindi ka gumagawa ng kasalanan sa lugar na yun. Kasi yun yung kultura nila. Ano yung nagpahirap pa nun? Immorality tied to culture. Temptation was everywhere. Old habits is still present. I-reiterate ko lang po, 3 weeks lang po silang binahagian ng salita ng Panginoon ni Apostle Paul.
After 3 weeks, sila-sila na yon. So kung meron po doon, nasa 30 years old na nung sinara ni Apostle Paul, 30 years ng buhay niya, nabubuhay siya sa kasalanan. Napakahirap pong baguhin na. Tayo nga po 10 years ng Kristiyano, hindi pa rin nabibitawan yung mga pinapabitawan ng Panginoon. Hindi pa nasusuko yung mga kasalanang meron ka. Pare-pares po tayo. But those people in Thessalonians, ngayon, same thing din yung nangyayari. People today normalize sin. Facebook, social media. Normal na lang yung kasalanan. There were private compromise. Sa church, ang active-active mo paglabas. Active ka pa din, pero hindi na parang girl. Bakit ayaw mong masabihan Justifying wrong behavior. We justify wrong behavior. Ano ba yung core issue during those times? Ano ba? Core issue is divided devotion. Bakit? Kasi nga, yung mga tao doon, buong buhay nilang nabuhay sila sa kasalanan tapos bigla nilang babaguhin. So, isa sa struggle talaga nila, yung baguhin, yung mga habit, yung culture na meron sila. So, parang, ganun din naman. They were a model church. Sobrang ganda ng dating nila sa mga tao sa labas. Pero yung church nila mismo, may mga struggles din talaga. And take note po, the word church is us, tayo. Siguro, pag uwi mo, paglabas mo dito, yung mga tao na nakakita ng Facebook mo, tingin sa'yo, napakabanal naman ito. Pero may mga struggles talaga. Pang-apat, misplaced priorities. Passivity. 2 Thessalonians chapter 3, verse 10 to 11. For even when we were with you, we commanded you this, if anyone will not work, neither shall he eat. For we hear that there are some who walk among you in a disorderly manner, not working at all, but are busybodies. Paso sobrang banal naman yung mga sinishare mo. Parang wala namang applicable sa practical life ko. Yun din po yung nangyari sa kanila. Naalala niyo po, isa sa strength nila. Sobrang nakalok sila sa pagbabalik ng Panginoon. To the point, sa sobrang excited nilang bumalik si Lord, karamihan sa kanila nag-resign sa work, tinigil yung business, hindi na nagtrabaho, kasi excited sila bumalik si Lord. So what happened? Sabi ni Apostle Paul, some who walk among you in a disorderly manner, not working at all, but are busybodies. Busy ka, wala ka namang ginagawa. Hindi po yun katamaran, kasi yung idea nila, babalik naman si Lord, bakit pa ako magtatrabaho? Bakit pa ako magpapakahirap? Darating naman si Lord Tawag doon, misapplied belief. Sabi, faith disconnected from daily living. Yung pananampalataya po natin, dapat nagre-reflect siya sa pang-araw-araw na buhay natin. Hindi lang po sa church, sa trabaho, sa pag-aaral. Kahit sa paglalaba mo, kahit sa paghuhugas ng pinggan, dapat nagre-reflect yung salita ng Panginoon. Kasi ganun po yung nangyari. Pag misplace yung priorities natin, pastor, okay lang ba maging sobrang busy sa church? Okay lang. Pero dapat busy ka din sa bahay. Dapat busy ka din sa school. Dapat nagagawa mo din yung mga dapat mong gawin. Bakit? Hindi lang naman sa church yung ministry mo Sabi ng Bible, your first ministry is your family. Ang sipag-sipag mo sa church. Tapos ang tamad-tamad mo sa bahay. No wonder, laging may problema sa bahay mo.
Meron naman, sobrang busy mo sa bahay, wala kang time sa church. O, huwag na lang sabihin ng church, wala kang time kay Lord. Again, misplaced priorities. Hindi porket babalik si Lord, hindi ka na magiging responsable. Bakit? Kasi may mga taong nakatingin sa iyo. Paano mo sasabihin? Si Lord yung Diyos na nagpapala. Hindi ka naman mukhang pinagpapala. Paano mo sasabihin? Si Lord is the God of order. Tapos, ang gulo-gulo mo sa gamit, ang gulo-gulo mo sa buhay. Paano mo sasabihin? God is not the author of confusion. Sa lahat ng bagay, confused ka. Kaya, faith disconnected from daily living, yan yung isa sa problema or struggles din ng mga nasa Thessalonians. And then, last struggle nila, discouragement and weak community. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 14. Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, comfort those faint-hearted, uphold the weak, be patient with all. Kung kailangan pang sabihin ni Apostle Paul to sa kanila, ibig sabihin, sa church nila, may problema. Ano yung problema? It means people were struggling quietly, tapos walang tumatapik. Walang umakabot. Kasi sinabi pa ni Apostle Paul, ibig sabihin nakikita ni Apostle Paul yan. Yung kapatid mo, laging wala sa church, laging mukhang problemado, nakamusta mo man lang ba? Yung kapatid mo sa pananampalataya, may sakit, may pinagdadaan sa family, na pag-pray mo man lang ba? May narinig akong kwento galing sa isang pastor na naman ko online. Sabi niya, meron daw siyang nakitang isang lalaki one time habang nag-grocery siya. Tapos, invite niya sa church. Sabi niya, ano kasi Amerikano eh, so tatagalogin ko na lang. Sabi niya, brother! Invite kita sa church namin. Pastor siya dun ha. Invite kita sa church namin this Sunday, punta ka. Ano lang tayo, kwentuhan, kainan, konting kasigahan. And then Sunday comes, tagal niya naghihintay dun sa ano. Hinihintay niya yung invite niya. Kasi umuo naman eh, nag-promise naman na pupunta eh. And then, what happened was, hindi dumating. So, ang ginawa niya, pinuntahan niya sa kung saan sila nakita, kinausap niya, brother, namiss kita nung Sunday, bakit wala ka? Tapos ang sagot nung lalaki, hindi, that Sunday kasi, pumunta ako sa church. Kaso pagdating ko sa church, may isang lalaki doon na naka-Amerikana, nakabihis. Tapos nung papasok na ako sa church, sabi niya sa akin, bro, pag mag-church tayo, dapat sinusuot natin yung best natin para kay Lord. Not knowing na yung lalaking yun, after ng church, may shift sa work. So what he did? He went home, pumasok sa trabaho. Then sabi ng pastor, after noon, iyak daw siya ng iyak sa sasakyan niya. Bakit? Kasi minsan ganun tayo. Minsan we are the main reason bakit hindi na yung church. Hindi po tayo perfect. Hindi ako perfect. Walang perfect sa atin. Nung pinapakinggan ko yun, sobra-sobra. Lord, I know may mga tao dinala ka sa church namin. Siguro kaya hindi sila bumalik. Siguro Lord, kaya hindi namin sila totally nakakasama sa church. Baka ako yung rason. Lord, I pray, itama mo naman yung puso mo. Lord, sana po hindi na maulit. And given a chance, Lord, sana po bumalik sila sa church. Sabi ng pastor na yun, sa end of story, sabi niya, kapag ako yung naging lead pastor ng church na panghahawakan ko,
isa sa magiging role ko. Ang requirement sa dress code, kung ano dapat may suot ka. Hindi lang po sa dress code. Baka yung iba, pumasok na dito sa church, tapos di mo man lang nakamayan. Baka hindi mo man lang nakamusta. Sobra palang problemado sa bahay, kailangan ng kausap. Binigay na ng pagkakataon ng Panginoon yung chance para maabot. During those times, kailangan sabihin niya Apostle po sa kanila, encourage niyo yung isa't isa. We're not just talking about visitors. Yung iba dito matagal ng Kristyano pero lagi ka pa rin discouraged. Yung pupunta ka sa church, mag-isa ka, tapos lalabas ka, pakiramdam mo mag-isa ka pa rin. That shouldn't be the church. Dapat paglabas ng bawat isa dyan, ramdam mo may kapatid ka sa pananampalataya. Lalabas ka dyan, encourage ka. Sabi, lack of intentional care and connection. Yun pa yung isa sa struggle ng Church of Thessalonica. And although pinoint out to ni Apostle Paul, hindi lang niya sinabi, tama niya yung mga yan. Apostle Paul also provided pathways kung paano nila itatama yan. Anim lang po ito, dito na po tayo magtatawa. Sabi niya, Paul's pathway for a missional church. Paano nila itatama yun? Una, meditate on the Word. Sabi niya, 1 Thessalonians chapter 2, verse 13, for this reason, we also thank God without ceasing, because when you receive the Word of God which you have heard from us, you welcome it not as the word of men, but as it is in truth, the Word of God which also effectively works in you. Being missional starts with how you receive and respond to God's Word. Pastor, paano magiging missional church ang Manila? Check mo muna. Paano ba tanggapin yung salita ng Panginoon? Paano ka bang mag-respond sa salita ng Panginoon? May isa pong statistics na ginawa, or study na ginawa, on the effect of Bible reading sa tao. Sabi ko, if a person reads the Bible once or twice a week, wala halos changes sa buhay niya. But if a person reads the Bible at least 4 or more times a week, sobrang laki ng pagbabago niya. Ano naging effect niya? Sabi dito, from a UK survey for around 1,000 Christians, 42% said Bible reading increased their sense of hope in God. 28% said it increased their confidence in the future. 23% said it improved their mental well-being. Sabi naman po sa studies na ginawa sa Amerika, yung stress level daw po ng mga taong nagbabasa ng Bible 4 times or more a week is only at 8. Yung mga hindi pa nagbabasa is at 9.6. Pag mas mababa po, mas better. Yung mga taong tinatamaan ng anxiety, pag nagbabasa daw po sila ng Bible, they are at 4.3. Yung mga hindi, 4.8. Yung mga malungkot, they are at 11.1 pag nagbabasa ng Bible. Yung mga hindi, 11.8. And then yung mga may pag-asa po, 18.6 daw po, over 16.8 same day. Pag mas mataas, mas maganda. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin po, hindi lang sinasabi sa Bible, statistically proven na yung pagbabasa ng Bible may epekto sa buhay mo. Baka naman kaya palagi kang problemado, kaya lagi kang stress, kaya lagi kang kung ano-ano yung iniisip, kasi hindi ka nagbabasa ng Bible. Sabi ni Apostle Paul, para itama yun, meditate on the Word. Pastor, ikaw ba nagbabasa? Nagbabasa ka ba ng Bible? 4 times a week. Minsan hindi. Kaya minsan, rin yung spirit ako, tao. Pag may trabaho,
Minsan, mabilis uminit ulo. May joke nga po kami sa Bible School eh. Pag yung sa KBT student, mainit ulo, ibig sabihin hindi yan nakapag-devotion. Same thing po sa atin. Kung tayo malayo tayo kay Lord, isa sa solution doon para maging missional church tayo is to meditate on the Word. Pangalawa, minister to one another. 1 Thessalonians chapter 3 verse 2, to establish you and encourage you concerning your faith. A missional church is not just outward. Strong din siya inward. Kahit mag-abot po tayo ng mga tao sa labas, which is dapat natin ginagawa, kung hindi po tayo nagiging encouragement sa isa't isa, pagpasok po ng kaluluwa dito, lalabas din po yan. Sabi ni Apostle Paul, to be a missional church, minister to one another. Pastor, masama yung loob ko dito eh. Pagpasok po ng bisita dito, kung masama din mo galing yan, sasama din loob mo dyan. Pangatlo, sabi ni Apostle Paul, maintain holiness. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, for this is the will of God, your sanctification. God's mission flows through a set-apart life. We should maintain holiness. Number 4, sabi dito, mind the future. For the Lord, 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 7, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout, then we who are alive and maintain shall be caught up together with them in the clouds. A missional church lives with eternity in view. Ganun po yung mga Thessalonians. Kaya nila nagawang isuko yung trabaho, yung hanap buhay nila. Kasi yun nila, hindi lang pang mundo. Sabi po sa alam niyo po yung yung kainan, kasi wala pa sa Pilipinas dito eh. Pero sa Amerika po yung Chick-fil-A. Chick-fil-A is the second fast food chain sa Amerika. Ang number 1 po is McDo. So pangalawa lang sila sa McDo. Pero may isa pong kakaiba sa Chick-fil-A. Ang Chick-fil-A po, sarado sila kapag Sunday. Isipin mo, sa sobrang daming fast food chain sa Amerika, sarado sila ng linggo. Ano ba meron sa linggo? Sino dito kumakain sa labas pag linggo? Halos lahat po tayo. Ibig sabihin, mas malakas yung business dapat ng pag-Sunday. Pero sila, pinili nila pag linggo, sasamba kami kay Lord, gagawin namin yung gusto ni Lord. And they become the second fast food chain sa Amerika. Tinalo nila yung Burger King, yung Dunkin' Donut, open 24 hours. Kasi nga, naiintindihan nila, yun yung pinapagawa ni Lord sa kanila eh. And then number 5, manage responsibilities. Sabi ni Apostle Paul, bilang mga Kristiyano, you should know how to manage your responsibilities. 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. If anyone will not work, neither shall he eat. Hindi porkit naglilingkod ka kay Lord, pass na yun para maging irresponsible ka sa mga bagay-bagay. Paano? Sarili mong gamit, sa trabaho mo, sa pag-aaral mo. Hindi, mag-aaral naman ako eh. Dapat yung faith natin nakikita sa pang-araw-araw ng buhay natin. Bakit? Kung hindi, Sunday Christian ka lang. Yung pagiging Christian, hobby mo lang. It's not your life. And then number 6, motivate one another. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Therefore, comfort each other and edify one another just as you are also doing. Encouragement fuels
endurance. Di ba po ang sarap maglingkod sa Panginoon kapag alam mong may kasama ka? Tapos ini-encourage ka ng kasama mo. Sa basketball po, pag nagpa-basketball kami, tapos may isa kaming kasama na yung tamad bumaba, nakakainis po. O kaya naman sa mga girls, pag may nagpa-volleyball, yung ayaw kumuha ng bola, nakakainis po. O lahat naman dito gumawa ng project sa school, di ba? Tapos yung trabaho lang ng kasama mong kwento, nakakainis. Pero kung lahat, sasabihin, kaya natin to, malalampasan natin to. Nakaka-encourage po. Ang sarap tumuloy-tuloy. Yung Church of Thessalonica is an ordinary church. Baka nga po mas marami pang alam yung church natin kaysa sa church nila. Pero they become a missional church. Hindi by being perfect, but by being intentional. But by walking in the right pathway. Also, you can be a modern church. Pwede tayo maging successful na church, but also a growing church. Siguro ngayon, you feel ordinary. Baka sabihin mo, hindi, basta member lang ako Attender lang ako ng church. Hindi pa ako ready, basta wala pa akong alam sa Bible. Basta kailangan ko pang mas lumago sa salita ng Panginoon. Hindi pa ako enough. Pero again, God is not looking for perfect people. God is looking for those available na willing magpagamit sa Kanya. There was this story. Dito na po ako mag-end. Sa isang school daw po sa Amerika, may dumating sa point, kailangan mag-recruit ng military. So, yung apat na department ng military, which is Army, Air Force, Navy, tas Marine, magre-recruit na po. So, punta sila doon sa school. So, inside the auditorium, pumunta po sa harap yung Air Force. Grabe yung suot, dalang laptop, pakita ng mga PowerPoint. Kapag sumama kayo sa Air Force, matututo kayong magpalipad ng aeroplano, makakapagpalipad kayo ng aeroplano, malalaman niyo kung paano inaayos yung aeroplano. English po yun Tagalog ko na lang. Sa Amerika yun. So, sabi, wow! Parang ang sarap naman sa Air Force. And then, here comes the Navy. Sabi nila, sali ka sa amin. Mas marami kang mapapalipad na aeroplano rito. Nakikita mo itong aircraft carrier, itong submarine, makakapag-travel ka sa mundo ng libre. Siyempre, kung may nag-aalok sa inyo ng ganun, hindi ka ba ma-tetep? And then sabi, here comes the Army. The Army said, kapag sumama ka sa Army, sagot ng Army yung pag-aaral mo. Yung mga skills na matututunan mo, magagamit mo kahit paglabas mo ng Army. Siyempre, mahal mag-aaral. So marami mga estudyante na natatempt na. And then, here comes the Marine. Pasok yung Marine. Yung Marine brusko. Daming scar. Tapos nakakatakot. The rest ng pumunta, nauna, mga bihis na bihis. Then here comes a Marine, scarred, brusko, yung mga taong seryoso lagi, yung nakakatakot lapitan. And then ang ginawa ng Marine, sabi niya, wala pa siya sinabi, sabi niya, tumayo lang siya, nilapag niya yung folder niya, then tinignan niya yung mga tao isa-isa sa mata. Then after a while, sabi niya, alam niyo, pumunta ako dito kasi sabi sa akin ng superior ko, mag-recruit daw ako ng mga tao magiging part ng Marine. But after looking sa mga mata niyo,
pasensya na. Nagsayang ako ng oras. At sinasayang ko yung oras niya. Bakit? Kasi sa Marine, pag sumama kayo, pwede kong sabihin, madami kayong matututunan. Pag sa Marine, sumama kayo, yung matututunan niyo, pwede nyo i-apply sa private life. Tataas yung tingin sa inyo ng mga sundalo, ng mga tao. Pwede kong sabihin na lahat ng yun, magiging komportable yung buhay mo. Pero hindi yun yung totoo. Pag sumama ka sa Marine, ikaw yung una sa gera, ikaw din yung huling aalis. Pwede kang mabaril, masabugan ng bomba, mamatay sa gitna ng duty. Yun yung ibig sabihin ng Marine. And looking at the eye ng mga tao nandito, sasayangin niyo lang yung oras niyo. Pag sumama kayo ng Marine, isusumpa niyo lang yung Panginoon. Isusumpa niyo yung nanay niyo na pinanganak kayo, bakit kayo sumama sa Marine. And for that, I'm sorry for wasting your time. Thank you. Goodbye. And then, at the end of the story, yung mga tao sa labas, kanya-kanyang table, yung mga department, nakapila. And guess what? Sa Air Force, sa Navy, sa Army, may mga nakapila. Pero yung nakapila sa Marine, sobrang haba. Bakit? Delikado yung buhay. Bakit? Kasi yung mga tao, tayong mga tao, mas gusto natin mabuhay with the mission of life na may purpose. Kung walang purpose, yung buhay mo, leisure, enjoy ka. Pero at the end of the day, ayaw. Same thing, sabi ng Panginoon, anak, sumunod ka sa akin. Yung sinabi doon, naiintindihan ng mga nag-sign up sa Marine. What they are doing is something for life. Sabi, yung tatayuan nila is something na between life and death. Yun yung mga mission. Kaya sobrang excited tayo pag nakakapanood tayo ng mga spy movies nila. Kasi it's between life and death. Same thing din po, yung pinapagawa ng Panginoon sa atin, yung mission na pinapagawa sa atin ng Panginoon, it's between life and death. Pag may tao po tayo hindi nakasyaran sa labas, tapos sabi ng Panginoon, syaran natin. Once they die, they will go to heaven. Tayo, mag-i-enjoy sa natin. Yung katabi mo, kung hindi pa kasyaran, sabi ng Panginoon, pag-pray mo, hindi mo pwede pray. That's between life and death. That's purpose. Ngayon, kung may purpose yung buhay mo, it's something worth living for. Paano tayo magiging missionary? Kaya the next slide, sabi dito, the mission of the church begins when ordinary lives are so transformed by God that they echo His power wherever they go. Sana po ganyan yung kaibisipan nila. Sa sobrang pagsunod natin sa Panginoon, naririnig, nakikita, na-influensya natin yung mga tao sa Panginoon nila. And with this thought, I'll close. Next kayo. Sabi niya, you don't have to be the voice. Di mo kailangan ikaw yung boses. You can just be the echo. You can just let your life carry the sound of God's power to the world. Alam mo yung echo? Yung hey, hey, hey. Minsan po, tayo na lang yung maging echo ng salita ng Panginoon. Hindi naman po kailangan tayo yung bida. Sana po, ganun yung maging mission ng IBC nila. Tayo po tayo lahat. And as we pray,
In a few weeks pa, kapag-aaralan pa tayo mga churches who were so good sa ministry, may kanya-kanya struggles. Pero at the end of the day, it points back to us. Tatanungin natin, Lord, paano po magiging missionary ng IBC Manila? Or mas gawin natin personal, Lord, paano po magiging missionary ng buhay ko? Lord, gusto ko rin magkaroon ng buhay, ng purpose, ng mission na it's worth living for and it's worth dying for. Gaya nung harin, pag sumunod ka kay Lord, hindi naman sinasabi magiging madali, hindi sinasabi magiging komportable, hindi sinasabi magiging matipid, minsan magastos. Maglalaan ka ng pera, ng oras, ng talent mo. Kapag umuo ka kay Lord, kapag nag-sign up ka dun sa misyon na pinapagawa niya. Ano lang yung take? Hindi po kagaya ng ibang turo na pag sumunod ka kay Lord, magiging pag nagbigay ka ng pera, dodoblehin ni Lord yan, o ito pagpapalain ka ni Lord. Pero kapag sumunod ka kay Lord, isang sigurado, you will live a life worth living for. Sana po yung maging goal natin. And that's my prayer. Lord, remind mo naman po ako, Lord, na I'm living a life worth living for. Kasi nakakapagod yun eh. Minsan nami-misinterpret ako. Minsan napagsasabihan ako ng masasakit. Gusto ko lang namang ibahagi yung salita ko. Lord, minsan natatakot ako eh. Gusto ko pa rin ibahagi yung salita ko. Pero kapag naiintindihan natin the real purpose of our life, and then we accept yung pinapagawa ng Panginoon, we will live a life worth living for. Basta hindi ko naiintindihan yung sinasabi mo. Anong, ang dami natin pinag-usapan regarding sa Bible. Kaibigan, baka nandito ka ngayon, pero wala pang time sa buhay na nakilala mo yung Panginoon. First time mong marinig, ang dami naman sinasabi ni Pastor. Isa lang yung purpose bakit ka dinala ng Panginoon ngayon. Kasi gusto niyang makilala mo siya. And if you're here this morning, tapos wala man naaalala sa sarili mo, tinanggap mo yung Panginoon sa buhay mo bilang Diyos at aking tagapagligtas. Sinasabi ng Panginoon, anak, kaya ka nandyan ngayon, nakaupo, nakikinig, kasi gusto kitang makasama. And if that's you, and you want to accept God sa buhay mo, you want to start living a life close to God. Sabihin mo yung panalangin ito. Sabihin mo, Panginoon, patawad ko. Panginoon, salamat nila mo po ako ngayong oras ako dito. Panginoon, I understand I need you. Sa buhay ko, Panginoon. Walang purpose, walang patutunguhan. Panginoon, sorry sa mga kasalanan ko. And as I understand, Panginoon, mahal na mahal mo po ako. Panginoon, ngayong oras po nito, Panginoon. Natanggap po kita sa buhay ko bilang ang Diyos. Kapag-ligtas, ikaw po ang mag-ihari ng buhay ko. Amen. Kapatid, kung pinanalangin mo yung prayer na yan, ang sabi ng Bible, nagaling sa puso mo, binigyan kanya ng pagkakataon maging anak mo. And kung ikaw naman, ang tagal mo ng Christian, tapos parang ang lamig-lamig na ng pananampalataya mo, parang wala ka ng part sa church. O kaya, hindi ka na, malayo ka na kay Lord. Maybe, kinukuha ng Panginoon tong oras na ito ngayon para sabihin, anak, may mission ako para sa'yo. Gusto kong maging maayos yung relasyon natin. And then after that, maging active ka sa gawain ko. May mga opportunities na inilaan ako para sa iyo. And I want to pray for each and every one of you dito. Di ko alam kung ano yung
struggles mo. Hindi ko alam kung ano yung nag-hinder sa'yo para maglingkod sa Panginoon. Maybe that's work, maybe that's school, maybe that's family, friends, personal life, I don't know. Pero, one thing is for sure. Kung oo kay Lord, mas magiging worthwhile yung oras mo. Lahat ng gagawin mo magkakaroon ng purpose. Hindi ka magtatrabaho para sa pera, hindi ka mag-aaral para magkaroon ng magandang future. Lahat gagawin mo kasi Jesus is better than life. Manalangin po tayo patuloy. Panginoon, maraming salamat po. Thank you for the reminder, Panginoon, for the example of the Church of Thessalonica that you have provided to us, Panginoon. Help us, Panginoon, to be like them. Panginoon, yung mga paraan para mapalapit kami sa iyo, help us do it, Panginoon. Help us be an encouragement, hindi po discouragement, hindi po maging dahilan para mawala yung isa o walang madagdag dito, Panginoon. Kundi echo kami, Panginoon, ng pagmamahal, ng salita mo sa lugar ng santahan. While we pray, use us. Use IPC Manila, Panginoon. Turn us to be a missional church, Panginoon. Nakagaya ng Church of Thessalonica, Panginoon, will become an example to me. Help us live, Panginoon, consistently only for you, Panginoon. Muli, Panginoon, I pray for each and every brother and sister na nandito ngayong umaga. Hindi ko po alam ano yung struggles, ano yung burdens na meron sila. Minsan yung mga bagay nila yung nakakahandang para makapaglingkod sila sa Panginoon. I pray, Panginoon, maintindihan nila yung mga bagay na yun. Dapat po maging fuel nila para mas maglingkod sa Panginoon. I pray for comfort for them, Panginoon. Understanding, wisdom, Panginoon, to the decisions that they will make. Panginoon, kung meron man pong may sakit, give healing, Panginoon. Muli, Panginoon, salamat sa paalala mo, sa pagtuturo mo, sa patuloy na pagmamahal mo po sa IBC Manila. And our prayer this morning, Panginoon, that you make us a missional church, just like the church in the Lord. Muli, Panginoon, ikaw ang may tas na po rin naman.